Success! Ano ba ang success sa iyo? Material na bagay? Pera? Kotse? Bahay? Engranding bakasyon? Trip sa ibang bansa? Tenan at pag-usapan ng isang bagay na makaka-relate ang lahat. Success! Paano nga ba maging successful sa lahat ng larangan ng buhay? Samahan niyo kami tuwing Sabado at mag-usap tayo sa Success TV! Ang bagong negosyo. Saan mang bahagi o aspeto ka na ng buhay ngayon? Tenan at manood ng Success TV! Ang bagong negosyo sa RH TV. And welcome ulit sa ating programa. Isang magandang Saturday na naman. Ako, Sir John, Saturday na naman. Sabado na naman. At least magkasama na naman tayo, Cheska. Medyo na-miss yata kita ng isang linggo. Oo nga. Na-miss mo ako na isang linggo. Kumusta naman yung isang linggo mo, Sir John? Ay, naku, napakaganda. Sobrang daming magandang nangyayari sa buhay ko. Alam ko rin naman sa'yo rin, Siyempre! Diba? Now, sige. Ngayong araw na to, gagawin natin meron tayong special guest na isa uling book author. At napakaganda nung magiging topic na pag-uusapan, no? Parang pagiging milyonaryo, at the same time, pagiging malapit sa Diyos. Wow! So, napaka-perfect nitong ating topic. Mamaya lang ipapakilala natin siya. Tama. So, gusto natin makita kung kaya bang pagsabayin yung dalawang yun, no? Oo nga. Issue kasi yan, Sir John, na sinasabi nila, parang hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Parang ganun yan, ano? So, sasagutin niya mamaya yung ating mga thoughts and ideas pagdating dyan sa bagay na yan. Kaya, wini-welcome namin kayo lahat. Ito po ang Success TV, ang bagong negosyo. Kasama niyo po ulit, Cheska San Diego. At ito ang Sir John Calum ninyo. Nakakatawa, no? Nga pala, last episode, kwinentohan mo ako ng kwinentohan tungkol sa seminar ko sa SMX. Ang dami mong tanong. Nakalimutan ko na i-check yung iyong assignment. Oo nga. Akala mo makakaligtas ka. So, ilan na? Pangalawang linggo na to. Parang, 2 weeks. Hindi, ginawa ko lang siya. Ano ba yung assignment na yun? Naalala mo ba? Yung dream map, nalalagyan mo siya ng mga branches. Tama. So, dati, di ba, ibang kulay. Pinalista ko sa'yo yung mga pangarap mo. Ngayon naman, pinadrawing ko sa'yo sa pamamagitan ng isang creative tool na natutunan natin sa isang guest natin dati, no, kay Mr. Ariel Dris. So, tignan nga natin kung ano yung nagawa ko na to, nagawa. hindi ko lang na-present sa'yo. Sige. Palulusutin ko yan ngayon. Pero ngayon wala ka ng takas, so ipakita mo ngayon sa screen. Okay, ipa-flash natin sa screen. Yan yung ginawa kong dream map ko. Makikita natin, di ba? Lalagyan mo ng 5 branches. Financial, intellectual, o yung ating wisdom, yung knowledge natin. Okay. Tapos relational, physical, and spiritual. So, iside ko lang yung iba sa mga sinulat ko dito. On the financial side, o di ba nakasulat 8 billion pesos. Wow! Napakalaki Alam mo, hindi ko alam talaga kung paano mangyayari yan. Pero nung nasa SMX kasi, actually, pag dinignan mo yung wallet ko, kasama yun sa activities na pinagawa ni Sir John sa SMX. Gumawa ka ng calling card mo, or kung wala kang calling card, small piece of paper, lagyan mo, I am lovingly and willingly attracting tapos lalagyan ganyang mo yung amount by year ganito. So, ako nilagay ko, hindi ko alam kung saan ko kukunin yung 8 billion pesos by 2030. So, meron pa akong 20 years. Wow, ayos yan. 8 billion. So, isa yan sa mga financial goals mo. Ano pa yung mga yung nilagay doon sa iyong dream map? Yung na-mention natin dati, mansion sa Australia. Malamang kung may 8 billion pesos ako, makakapagpatayo ako. Baka hindi na sa Australia, kundi lahat ng Asian countries, makapagtayo ka pa ng mansion. Ayan. Sige nga, tingnan naman natin yung sa iyong intellectual. Sa intellectual naman, yun, film director na ako. Yeah. Bukod sa artista. Yan, film director na ako and expert na ako sa photography. Hindi man expert, pero yun nga gusto kong mag-aral ng photography. Yan, diba? napakagandang vision yan. Tapos, ayun, tignan mo yung sa bandang baba, ayan, motivational speaker. Nakalimutan ko ilagay dyan Sir John Calum Jr. At least pag nag-retire na ako, may papalit na sa akin. Prodigy. Yes, at ang maganda niyan, babae. Naman, female version. Alam mo ba, konting-konti lang ang alam kong mga Pilipina na motivational speakers. At saka na babae. Tama, yun parang wala talaga Siguro, meron naman, pero mangilan-ngilan. At hindi pa masyado silang nakikilala. Siguro nga, it's about time na hintayin nila ako. you know,
go into that field. Tama, hindi para lang. mabukas na yung field na yan sa mga kababaihan naman. Okay. So, dako naman tayo dun sa isa pang branch na ginawa natin is the relational. I-announce ko tuloy ito. Ano yan? So, Ano yan? magkakaroon ako ng wedding sa Tagaytay. Ang ganda naman sa Tagaytay. Tagaytay Highlands. Tagaytay Street. Dahil joke lang. Tagaytay. Yung mga ganong effect. So So, gusto mo talaga, in grande pala talaga, no? Oo, gusto ko super memorable. Hindi naman yung grande na 1,000 tao nang nandun. Tama na yung mga 785. Oo. Malapit ng kumota. Ang gusto ko lang, grandiosa siya. Na Kumbaga, in terms of, ang ganda-ganda. Sobrang ganda. So, na-imagine ko na parang maraming flowers, ang daming magre-regalo. Correct. Tsaka mukha akong Diyosa ng kagubatan. Diyosa ng katubigan. Meron ka pa nilagay na isa eh. Parang, ano ba to? Family, cruise with family. Wow. Saan bang cruise na? Na-experience mo na ba mag-cruise? Oo naman. Maraming beses na. Wow. Pero, ikaw ang pipili niyan eh. Pwede kang mag-Asian cruise, Okay. Caribbean cruise, meron tayong Alaskan cruise, European. Saan bang area na parang gusto mo? Lahat yan, lahat. Lahat. Ayos yan, ayos Go, yan. go. Sige, but why have one when you can have it all? Oo naman. Sige, so tingnan natin yung sa Pagdating physical. sa physical, syempre dahil mag-gym na nga ako at mag-exercise na ako, so ang goal natin is magkaroon ng body ni Megan Fox. Body? Wow! So, ilang Jennifer's body. Pero totoong babae ako pounds ba ang target mo? Target ko kasi 5'4 lang ako, so dapat daw hanggang 120 maximum ko na. Yan ang ideal weight mo So, based on kailangan 110 lang ako. Wow. Yan, Sige. 110 lang. And pagdating naman sa spiritual, hindi... Teka, bago Okay, spiritual, meron okay, ako go. na-intriga ako dito sa isang nilagay mo. Dancer, ano ba yun? Gusto ko kasi mag-enroll sa dance class. Ano yung pole dancing? Wag, baka bumigay yung pole. Ayoko masugatan. Yun. Gusto ko matuto, kasi para siyang exercise na you are having fun. So parang ano to, swing, Hindi, or gusto ko street dance. street dance. Ang asin, no? Kasi ako, ang Street dance. pangarap ko, gusto ko matuto ng ballroom dancing. Siguro na paghalata Talaga? na edad ko. Doon tayo nagkakaiba ba sa interest? So, yun ang gusto kong gawin. And, yan, punta na tayo dun sa last, which is yung spiritual. Hindi ko talaga alam, in-announce ko on national TV, Sabi nila, high school pa lang daw ako kasi nag-aral ako sa isang Christian school nung high school ako sa Bulacan. Sabi nila, ang feeling nila, meron akong calling na maging preacher. Wow. Preacher. Oo. So, for a long time, hindi siya pinapansin, pero ayoko na sigurong masyadong tanggapin pa kasi parang, ang bata ko pa, Alam mo sa sinasabi mong yan, siguro, no? since may plano ka namang mag-motivational speaker, pwede mo na rin yung isabay doon eh. Malamang. Pagkaharap mo na yung Siyempre, hindi audience natin mo. alam ang plano ni Lord. Hinuhulma lang siguro ako. At nilagay mo na yan dyan, kaya magkakatotoo talaga yan. Kinilabutan ako bigla. So, kayo rin, hindi namin na-check yung assignment nyo, pero ang tanong, nagawa nyo na ba yung inyong dream map? Baka lumiban din kayo katulad ko. So, with that, sana kayong lahat ay sumunod din sa paggawa ng assignment ni Chess. Kasi itong mga binibigay naming tips, baliwala ito kung hindi nyo rin Oo gagawin. nga. Sayang. So, ngayon malalaman natin yan kasi mamaya yung guest natin magbibigay ng mga tips on success at mga iba-ibang steps. Ang pagkakaalala ko doon sa libro niya, may bibigay siyang 6 na tips on success. At kasama dito yung pag-align natin sa ating big boss doon. Tama. Okay, so napakagandang pakinggan mamaya. So, lahat kayo, huwag kayong mawawala. Diyan lang po kayo, ha? Huwag kayong maglilipat ng channel kasi mamimiss nyo ang gandang to at ang gwapong ito, ha? So, stay tuned and we'll be back dito sa Success TV. At nagbabalik kami sa Success TV, ang bagong negosyo. Kasama nyo pa rin, Chess Casandiaga at ang aking ever gwapo na partner. Thank you, Cheska. This is your Sir John. Hi, everybody, and welcome back. Ako excited na ako kasi every Saturday, syempre may pinapakilala ka sa akin. Nagkakaroon ako ng bagong, hindi lang friend ha, kundi rich friend. At isang maganda pa dyan, nag-expand yung wisdom natin dalawa. Tama. At kasama na rin yung mga viewers natin. Okay. So, Cheska, hindi ko na patatagalin. This afternoon, we have another special guest. At itong lalaking ito ay isang very, very successful na businessman at isang sikat na book author. Siya po yung nagsulat nitong libro na ito. Ang title ay Maging
milyonaryo kasama ang Diyos. Wow. So, malapit na malapit sa Diyos. Perhaps talaga, itong guest natin ngayong hapon. Oo. Ngayon, actually, ito yung Tagalog version, pero meron siyang English version. Yung Be a Millionaire with God. So, yan. pwedeng mamili kung mas convenient para sa inyo, basahin yung Tagalog or yung English. Ako kasi dudugo ilong ko pag English. O, Tagalog ka. Tagalog na ako sa iyo. English ako para masanay naman ako sa English na pagbabasa. Tama. So, let's all welcome Mr. Ernesto Medina. Welcome, sir! Welcome. So, thank you very much, sir. At binigyan nyo kami ng pagkakataon na maimbita po kayo dito sa Success TV at maging guest namin at to share your wisdom sa mga viewers po natin dito sa ating TV show. So, let's get the ball rolling, Cheska. Would you like to start by asking Sir Ernesto kung ano ba yung mga tanong mo tungkol sa kanyang libro? Sige. Si Sir kasi, no, sabi ko nga necktie pa lang mayaman na. Sir, ang question ko, as a person, kayo po ba, asang province kayo, sir? Tiga Taytay Rizal ako. Bago ang lahat, ibig kong ipahayag din sa inyong isang malaking karangalan na kayo magiging panauhin ninyo rito sa inyong Success TV. Yes, welcome. You're welcome, sir. You're so welcome. Just feel at home. Casual lang kami dito, sir, kahit naka-formal kayo. Sabi nga, chill. Chill lang, chill. So, sir, siguro we can, ano yung tanong mo, Cheska, sa kanya? Ang tanong ko kay sir, kayo po ba ay talagang experienced o professional book author na talaga? Hindi. Ang katunayan ni ito lang ang kaisa kong librong naisulat dahil sapagkat maraming mali ang paniwala na maraming mga taong naniniwalang hindi dapat sila yumaman at dapat sila manatiling mahirap. Kumot ako'y naggaling sa mahirap na pamilya at ako'y mahirap nung araw at ako'y nagsikap sa aking sarili. Lahat ng tao ay mayroong kakayahan na binigay ang Diyos para maging yumaman, maging mayaman. Lumapat kung kayo ay dadalo sa mga seminar ni John Calhoun. Nag-plugging na agad si sir, no? Hindi, fantastic yung kanya Tama, mga tama seminar. na. Na-inspire ako doon sa kanyang mga seminar, yung mga money magnet, saka yung attracting wealth. Pero before your seminar, naka-attract na ako ng konting wealth. Wow! At yun yung i-share ni sir sa atin, ano? So, itong mga experiences niyo, sir, parang nilagay niyo po dito sa libro ninyo. Tama po ba? Yeah. Yung mga experience ko, ang nailagay ko dyan. At ibig kong magkaroon ng batayan na ikalat ko kung ano ang natutuhunan ko sa pagbabasa ng Biblia sa lahat ng mga taong dapat makaalam ng mga salita ng Diyos. That's very, very inspiring. Okay. So, medyo pupunta tayo dun sa isang circle ng success, no? Yung spiritual. On the spiritual Tapos, side. isasabay natin dun sa isa pang circle yung ating financial. Okay. Sabi dito sa book ni Sir, Be a Millionaire with God. Sir, bago nyo ba naisulat itong book na to, masasabi nyo ba na kayo ay church person? Kayo ay a religious person? At dati ba, milyonaryo na kayo? Hindi, ang katunayan nung araw hindi ako naniniwala sa Diyos Dahil sa hirap na aking mga magulang, hindi kami makapagsimba, hindi ako nadadala sa simbahan. Ngunit ako pinanganak na Katoliko at bininyagan ako bilang Katoliko. Dahil lahat nung medyo gagraduate kami sa elementary, wala kaming pambayad sa high school at sa college. Kaya yung co-author ko si Jose Loyola, kapwa kami nagbalak na maging pare. Wow. Dahil ang pare, walang gastos sa pag-aaral Scholar kasi. Pero pinaghiwalay ang aming kapalaran ng tadhana. Ako naging empleyado, naging NBI agent, then eventually naging businessman. Inumang co-author ko, nagpurso ng kanyang theology, naging Masters of Theology and Doctorate of Ministry sa Oral Roberts University sa Oklahoma. Kaya bawat binanggit namin doon sa libro ng mga paraan kung paano mananalig sa salita ng Diyos, kung paano tututok sa mga talinong ibinigay ng Diyos, sundin lang nila yon, sila'y yayaman sa buhay. Siguro magandang puntahan natin yung unang punto ni Sir kanina. May nasabi po kayo, sir, doon sa atin na parang karamihan ng Pilipino, ang tingin kasi nila parang nandito sila para
maghirap at dahil sa paghihirap nila, parang nagiging malapit sila sa Oo, Diyos. lalo na pag taong simbahan ka. Feeling ko lang, lalo na pag active ka sa ministry mo sa simbahan, na dapat hindi ka kakitaan ng masyadong maalwan yung buhay kasi parang hindi yun kasama sa pagsasakripisyo mo para sa Diyos. So, parang maling sa tingin nyo po, sa opinion nyo at yung sa sinasabi nyo sa libro nyo, parang ito po ba ay kabaliktaran ng tingin nyo pinangako ng Diyos para sa ating lahat? Para sabihin ko sa iyo dyan, Cheska, yun ang dahilan kung bakit ako sumulat ng libro. Upang baliin yung mga maling paniwala ng maraming Pilipino. Sapagkat ang Diyos ay nilalang ang lahat ng bagay dito para sa kanyang mga anak. At tayo itinuturing na anak ng Diyos. At meron akong PowerPoints na binigay sa iyo para patunayan na ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay inilaan ng Diyos sa kanyang mga anak. Sapagkat tayo ay binilang na anak ng Diyos sa Biblia at sa lahat ng mga kasulatan. At bilang anak, walang ama, kung ama natin ang Diyos Ama, ang gustong makikitang naghihikahos o kaya naghihirap yung kanyang anak. Kaya lahat ng mga bagay dito na ginawa ng Diyos ay para sa kanyang mga anak. At tayong mga anak, kapag tayo sumunod sa Diyos at tayo nagsikap sa ating sarili, siguradong yayaman tayo. Wow, that's very, 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 very powerful, sir, yung sinabi po ninyo, no? Sige, sir, habang nagsasalita po kayo, siguro maganda niyan, sir, isasabay namin yung inyong... ipa-flash namin namin yung yung verses and at the same time yung inyong slides para pwede nating pag-usapan isa-isa kung ano yung mga punto na nakabilang sa inyong libro. At so, let's begin, sir. Can you siguro expound dun sa mga key points na na-discuss nyo one by one dito sa libro? Meron po ba kayong parang steps na sinasabi dito or mga prinsipyo ng pagyaman at the same time, habang yumayaman ka, sabay kang nagiging mapapalapit sa Panginoon. Lumalapit sa Diyos. Diyan sa libro yan ay pinakita ko at pinakita namin na dalawang paraan para ikay maging mayaman sa mundo. Yung kasama ng Diyos at yung hindi kasama ng Diyos. Doon sa kasama ng Diyos, meron kang katahimikan, meron kang walang hanggang kaligayahan sa buhay, at meron kang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa mo tao, at handa kang mag-abuloy sa simbahan. Yung po namang yumaman na hindi kasama ng Diyos, pangkaraniwan, ito ang mga ganid at walang kasiyahan sa sarili, ibig magkamal ng salapi, ayaw mag-abuloy sa mga taong naghihirap sa kanyang simbahan. Ito ang mga taong hindi mapagkakatulog at laging bagabag na maraming suliranin ng kanilang sarili. Kaya diyan ipinakikita namin, kinakailangan maging mayaman kang sumasampalataya sa Diyos para magkaroon ka ng kasiyahan at katahimikan sa buhay. Doon sa slide na pinakita ko sa iyo, merong formula of success. May formula po yung so, success. ipa-flash natin kung ano ba yung parang ang religion, one aspect laan. Ang Diyos, one aspect laan. Pero another aspect, yung effort mo to attain success. Yung magbibigay sa iyo ng income, lalo na yung binabanggit mo sa seminar mo, passive income. Yun ang importante. At dito sa atin, ang isang mahalaga dito ay tingnan mo kung anong kakayahan mo. Tingnan mo kung ano ang ibinigay sa iyong talino ng Diyos. At yun lang ang susugan mo. Huwag ka nang magsasama pa ng iba na makakaabala sa iyo. Example, si Pacquiao. No read, no write nung araw yan. Mahirap sila. Pero binigyan siya ng talino ng Diyos na maging mahusay sa boxing. Isa lang ang kanyang pinorso. Boxing, naging milyonaryo siya. Si Tiger Woods, walang iminulat ng kanyang magulang kundi golf. Nag-focus siya sa golf, multi-billionaire siya ngayon. Si Jordan, basketball lang ng pinukos. Kita mo, milyonaryo. Yung mga nag-invent ng Viagra, wow. yun, talaga nag-focus lang sa Viagra. invention, multi-billionaire sila. Kaya dito, itanong mo sa sarili mo, ano mo ibinigay sa akin ng Diyos? At yun ang tutukan mo, at sigurado magtatagumpay ka.
Oh, napakaganda. I think, sir, yung sinasabi ninyo, mailalagay natin sa isang salita, no? Yung tinatawag na passion. Kung nasan yung iyong puso. Kasi nga sabi nga nila, pag mahal mo daw yung ginagawa mo, hindi mo na kailangan magtrabaho ulit. Kasi parang naglalaro ka na lang, no? You're having fun. Yes. Ikaw ba, Cheska, anong passion mo? Ay, ito na mismo. Talagang Itong ginagawa natin. Talagang passion na passion ko to. O, dahil alam ko, sabi mo nung isang episode, mag-artista. Doon na ito papunta, no? Doon na ito papunta, no? At isang sa billboard. Successful na TV host and Correct. ang sabi mo pa, director, di ba? Naman. Wow. At Gagawin noong natin ipakilala lahat mo yan. siya, akala ko talaga siya artista. Sa Noong SMX, ipakilala mo sa kasi. SMX. Oo nga naman, mukha ko kasing artista eh. Mukha lang po. Hindi, malapit na yan, sir. At sabi ko nga sa kanya, very lucky siya dahil binigyan siya ng katangian ng Diyos na hindi lang sa talino kundi sa ganda. At mag-focus lang siya riyan, magiging multi-billionaire siya. Yun! So, gamitin ang charm. Siguro, yung sinasabi ni Sir kasi parang maraming tao, ito ginagawa, in-spread nila yung masyado yung sarili nila sa maraming bagay, pero yung talagang binigay sa kanila ng Diyos na special talent nila, ayaw Taken nilang, for granted taken for siguro. granted, or hindi nila na ma-maximize yung potential nila dun sa area na yon. So, sabi nga nila siguro yung kasabihan na Jack of all trades, Trades, master master of of none, none. di ba? So, Ang katunayan, ang utak natin, inihambing ko sa isang buhangin. Kapag ang buhangin ay ibinato mo na sabog, ni maliit na lata, hindi mapatutumba yan. Pero pag ipunin mo, i-compact mo, at saka mo ibinato, kahit na barilis, kayang patumbahin. wow. Ganon din ang utak natin. Kapag ang utak natin ay ating isinabog sa maraming bagay na pira-piraso, walang mangyayari sa atin. Pero pag samasamahin mo, i-focus mo yung sinabi mo, dapat para tayong kabayong may tapauo na isa lang ang Diretso. focus. Diretso lang. Sigurado magtatagumpay ka. Diretso lang ang tingin. Diretso lang ang tingin. So, Huwag balikan mo, sir, sa yung sa ano. side-side. Tama. So, balikan ko, sir, yung sinabi ninyo. 4 yung key points, no? Yung una, yung ating pagiging attuned sa Diyos. Yeah. Then, yung sabi niyo, ikalawa, ay yung ating relihiyon. Pero bukod dito, may dalawa pa po kayong sinabi. Ano po yung dalawa po? Yung, ika nga magtrabaho ka. Okay. So, kailangan No, meron ka ring formula action. of success. May action ka rin. Yeah, aking merong pinakita kay Cheska na formula ng tagumpay. Yung success. Dapat meron kang pangarap, meron kang plano, meron kang action. Ayan. At I-flash yun natin. napatitibay ng iyong pananampalataya, yung faith. At kapag pinag-synchronize mo yan, at sinunod mo yung formula ng success, kahit na ano ang gawin mo, magtatagumpay ka. So, napaka-importante pala yung sinabi ni sir, no? Una, magplano ka. Mangarap ka. Mangarap pala, Mangarap mangarap. ka. Mangarap yun yung una. Merong, Pangarap hindi lang pangarap, kundi dapat nawala yung formula of success ko. Kinuha mo ata, Cheska. Nandiyan po yata sa isang page. Ito. Yan. Ayan. So, ayan. Pa-flash din Yan natin ang- yan sa ating screen. Ang Pangarap, una, pag-asa, plano, paggawa at pananampalataya. Okay. Okay. Mga 6 steps Ngayon, na tayo, no? dito sa pangarap, what do you want to be? Yung pag-asa mo, you have to hope that God will guide you. Ha? Yung plano, anong plano talagang Ito yung strategy, sir. Kailangan Oo. meron kang specific na plan din of of action. action. Example laan, yung kay Pacquiao, ang plano niya para siya maging magusto ng boksingero, by the items at detail dyan. At wala siyang distraction. Maging asawa niya, hindi pwede siya ma-istorbo kapag siya nagtitraining. At ginawa niya. Kaya pagdating niya sa ring, perfect ang kanyang performance. Kaya yun ang, at yung pananampalataya, yun ang nakakatulong para ikaw magampanan mo yung lahat ng iyong plano at ibig mong gawin para ikaw maging matagumpay. Yun. Napaka-importante siguro nun, no? Kasi kasama dito, action and faith. Yun yung sinasabi At ni saka sir. yung mga binanggit ni sir na, yan, yung mga ingredients o yung mga sa formula na yan, simple actually, no, Sir Oh, John? napakadaling tandaan eh. Alam na natin yan eh. Siguro nga yung nagiging problema minsan sa sobrang pagkaalam natin, kailangan tayo mapaalalahanan na tayo Focus lang. mag-align dito sa mga steps na to. Kasi maraming tao, katulad ng sinabi niyong aksyon, maraming tao nangangarap pero
akala nila, pag nangarap sila, parang uulan na lang ng salapi sa tabi nila or sa kwarto nila. Pero nakakalimutan ng karamihan, may tinatawag tayong inspired action. Pero gusto ko lang linawin din yung sinabi ni Sir. Sa intindi ko doon sa sinabi niya, action ka nga, pero hindi naman yung, kumbaga saan-saan ka na lang pumupunta, alamin mo din kung ano yung talagang hilig mo, ano yung binigay sa yung mga special talents. Tapos doon ka na. Tama. Doon ka na magbigay ng mag-focus. todo na action. Oo. Kailangan yung interest mo, solid. Sa training namin, ang tawag namin dito yung inspired action. Action. So this is Inspired divinely inspired. Ibig sabihin, galing sa Diyos yung inspiration. Kasi pag hindi ka divinely inspired, mabigat eh. Kung ano may gusto kang gawin, tapos wala doon yung puso mo, talagang, ano mo yun, parang pilit Mabigat, na pilit. oo. So, ibig sabihin, Sir John, ito, biruan na mga terms, ano? Pero pag medyo hindi maganda nangyayari sa buhay mo at medyo magulo, wala kang tinatahak, ang tawag sa'yo, sabog. So, so literally pala, Maraming mga kaabalahan sa buhay na marami sa tao pinapayagang gawin lahat. Pero kung gagawin mo isang bagay laan, magtatagumpay ka. Alam mo, pinag-aralan ko mga buhay ng pangkaraniwang mayayaman na hindi mayaman lang isang araw, isang taon o 2 taon, kundi everlasting na mayaman. Tingnan mo ang way of life nila. Wala silang wasted time, energy. Hindi mga membro siya ng mga asosasyon, hindi mo makikita yan na nakikipaghasingan sa labas, hindi mo nakikita na kung sasari-sari ang binabasa niyan. Ang binabasa lang niya yung business at economics. At ang kanilang focus, kinukuwenta nila magkano kikitain. So talagang, kumbaga, Focus sa pagkita ng pera. parang naalala ko sa sinabi ni Sir, alam mo yung magnifying glass eh. Oo. Di ba yung, kunwari, yung sikat ng araw, madampi man siya dun sa isang dahon, hindi naman umaapoy yung dahon, pero pag tinapatan mo ng Pinocus magnifying mo. glass, liliit kasi yung sinag ng araw, papasok papasok at Focus. magpo-focus sa isang area, so much power na kaya niyang sunugin yung Yung dahon dahon, immediately. So parang ganun din po yung sinasabi. Yun ang katulad ni binanggit ni Napoleon Hill, whatever the mind can conceive, the body the body can achieve. achieve. Wow, okay na. Lakas, Malapit na lakas, tayo ah. magka-sponsor nito. Nagpaparinig po kami. Alright. So, kasama dito, Sir, meron kayong mga Bible verses na sigurong nakaangat talaga pag binasa mo yung libro na base sa Biblia. Ano po ba yung mga key Bible verses na na-mention nyo dito na kumbaga doon kayo sumang-ayon sa pagsulat ninyo ng libro? Meron bang certain na naalala po kayo sa plano ng Diyos, sa mga pahiwatig Kumbaga parang at mga confirmations tips? ni God. Una-una, ako nag-research tungkol sa sino ba tayo? Tayo ba anak ng Diyos? Ngayon, nakita ko na sa Mateo chapter 6 verses 5, sinasabi ni Jesus, nung turuan tayong manalangin, ganituan yung panalangin, Ama namin, sumasalangit ka. Hindi sinabing, Ama mo, Ama niya, o Ama nino, kundi Ama natin lahat eh. At doon kay San Juan, sa Juan 1:12, sinabi ni Juan, sa pagtanggap kay Kristo, tayo ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. At sa sinabi naman ni Pablo sa mga taga-Galacia, dahil sa pananampalataya kay Jesucristo, kayong lahat ay anak ng Diyos. At doon sa sinabi ni San Pablo sa Roma, yamang mga anak, tayo yung mga tagapagmana ng Diyos at kasama ang tagapagmana ni Kristo sa lahat ng kayamanan ng Diyos na kanyang ginawa rito sa lupa. Ang lahat na binigay ng Diyos kay Kristo ay atin din. Ang lahat ng nilikha ng Diyos sa mundo ay ukol sa kaginawahan ng kanyang mga anak. At walang ama na nasisiyang makita ang kanyang anak ay naghihirap o naghihikaos. Tama. Kaya dapat maniwala tayong isinabog ang kayamanan dito sa mundo upang angkinin natin. Ngayon, marami nagtatanong, bakit mayroong mga panalangin na hindi, ang isa pa palang paraan na ibig kong paliwanag dito, yung ano ba ang tamang panalangin? Tama yung ginagawa ng mga Katoliko, ng mga Methodist na ng ating panalangin ay dapat nakatuon sa Diyos. Mababasa mo ito sa Gawa 12:5. Sa pangalan ni Jesucristo, na mababasa mo sa 1:14-13.
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mababasa mo sa Efeso 6:18. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita sapagkat alam na ng inyong Diyos Ama ang inyong kinakailangan bago nyo ito hilingin sa inyong panalangin. Katulad na binabanggit sa Mateo 6:8. So, kapag ikay may mga panalangin, talagang magaganap kung ano ang gusto mong gawin. Samahan mo ng paggawa, samahan mo ng dedication, samahan mo ng panalangin, magaganap. Dangalat dito, no? Bakit may mga panalangin hindi na nagaganap, hindi natutugunan? Yung binanggit ko, yung sinasabi mo, mga garbage. Biniblock yung mga blessings. Yun yung sinabi mo sa seminar natin. Marami sa atin may daladalang mga galit, sama ng loob, hindi pa tayo nakakapagpatawad. So, maharang yun. Oo, maharang yun. So, yung flow ng prosperity and abundance, hindi mo talagang makukuha, no? So, sangayon pala kayo dito sa ganitong pagkaka-design. Oo, totoo. Kasi parang nga namang highway yan, o kaya parang gate mo, humihiga ng kotse, pinadadala na sa'yo ng Diyos yung sasakyan. Paano naman bubukas yung gate kung merong basura doon sa harapan? So, tatanggalin muna natin yun, no? Tama. Ito yung mga negative thoughts mo, yung mga dala-dala mong galit, At takot. ito idinitalya ko sapagkat marami hindi nakakaalam ito. Ang isang bagay kung bakit hindi pumapasok ang biyaya ng Diyos, yung maraming garbage na nakahalang. Ano yun? Kung ikaw ay may pusong ayaw magpatawad sa nagkakasala sa iyo, samantalang ikaw yung nagkakasala rin. Binabanggit sa Marcos 11:25. Yung ang kasalanang hindi ipinapayag. Yung bang kasalanan mo na, ayaw mo niloloko mo pa ang Diyos. Ayaw mo wala naman aminin. po kung ginawa masama, Lord. Ayaw mo tanggapin. Sa awit, 66:17-18, yung ang layunin mo yung masama, yung hiling mo Diyos, Lord, payamanin mo ko para ako yung babae at makakuha ko ng maraming babae. Masama mga yun lalaking eh. viewers. Para patayin ko si Ganon. Binabanggit niya sa Santiago 4:3. Yung taktang panahon ng Diyos at hindi panahon mo. Merong mga panahon na ibig mo yumaman, pero hindi pa namang oras at hindi mo pa kayang yumaman. Kaya yon, sasabihin ng Diyos, huwag muna sa panahon mo dahil magbibigay sa iyo ng panganib yan, magbibigay sa iyo ng sakda. Hintayin mo yung panahon na itatakda ko sa iyo para maging maligaya ka sa mundo. Binabanggit niya sa 2 Korinto, yung kabiguan sundin ng utos ng Diyos, yung hindi ka sumusunod kung ano sinasabi ng Diyos. Pag sabi mo, bigyan mo ko ng kayamanan o pagpalain mo ko at ako'y maging successful sa aking negosyo. Hindi mangyayari yun sapagkat sa bilang na sa Diyos, kapag hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, wala kang karapatang manalangin na bigyan ka ng biyaya. Ayun, at saka pangalawi, yung kung palalo at hambog ka. But anyway, mahaba kasi. Ayaw ko magpatuloy. Saan po ba, siguro ako lang sa isip ko lang, Cheska, ewan ko kung ito rin yung parang naiisip mo, parang saan po ba nagkakaroon ng wrong interpretation? Bakit ba para halos karamihan? Naniniwala na pag mayaman ka, hindi ka makakarating ng langit at saka malayo ka sa Diyos. Saan po ba nangyari yun? Parang interpretasyon kasi, ganun po ba? Dahil kasi, ang Biblia, napakalawak ang tinutukoy na ibig sabihin. At maging sa mga parables, sa mga hiwaga na sinabi ni Kristo at na sinabi ng mga apostoles, yung bang yung makaintindi at may utak makaintindi, yung walang utak hindi makaintindi. At saka yung hinaan ng tao na pinili natin na magkaroon tayo ng free will. Hindi natin sinunod ang Diyos. Kaya binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos na magkaroon ng free will, bahala ka sa interpretation mo. At meron namang mga relihiyon na ini-interpret yung Biblia ayon sa paraan kung paano sila kikita ng maraming pera. Nako. Maraming mga relihiyon na ganyan. Merong mga hindi nagtatapat. Ha? Kaya ayoko lang bumanggit dito, pero pinag-aralan ko yan. Kaya kanya-kanyang interpretation. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, alin ang pinaka mahusay na relihiyon? Hindi ko alam. So, sino mapupunta sa langit? Hindi ko alam. Dahil ang dami kong tinanong ng mga obispo at mga pare at mga pastor eh. Ikaw ba sigurado mong pupunta ka sa langit dahil wala kang ginagawa kundi manalangin araw-araw? Hindi ko alam. Sino nakakaalam? Diyos lang. Tama. O sa makatawid, wala nakakaalam.
So it's actually talagang your individual relationship with Yeah. with the Correct. divine creator. Ikaw pa rin ang magsasabi, asan ka ba ngayon pag sa pakikitungo mo sa Diyos? Pero mahusay, yung ang mag-aakay sa iyo, mahusay na reliyon. Yung Kung i-guide ano yan, ka. nasa sa iyo yan. Okay. Very Ikaw ang Sa bagay, pipili. tama sabi naman sa Bible, no? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Di naman niya sinabing, itong relihiyon na to, yung tama, di ba? Pero yung sinabi mo, pahiramin mo kanya na. Yung sinabi mong mabuti yung mahirap sapagkat papasok sila sa langit. Hindi eh. Ang sinabi ng Diyos, mapalad ang mahirap at aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Ang ibig sabihin, hindi mahihirap sa material na bagay. Hindi mahirap sa salapi. Kundi hindi hambog, hindi mapagmalaki. Ito yung mababasa nila sa Marcos chapter 5. So that's another misinterpretation. Oo, ulit. yun ang isa sa mga dahilan kung bakit isinulat kito. Para linawin itong mga maling paniwalang ito. Kaya itong Marcos 5 and 3, yun, mababasa nila yan. Para patunayan na hindi inibig ng Diyos ang tayo maging mahirap para makapasok sa langit. Okay. Kung minsan nga, yung bilang mahirap, ang hindi ka makakapasok sa langit. Bakit? Sigurado mapipilitan kang magnakaw. Kung wala kang gastos sa pagpapagamot ng mga nagkasakit mong anak, wala kang magastos sa pagpapaaral ng iyong mga anak, wala kang magawa ng bahay at naroon ka sa So, eventually, maluluko ka. Lalong magkakasala sila. Lalong hindi papasok siya sa langit. Ito siguro yung punto na nagkamali interpretasyon ng intindi ng iba, the love of money is the root of all evil eh. Pero yung sinabi nila, yun yung tama eh. Kaya lang maraming tao ang kala nila money is the root of all evil eh. Diba? Pero actually yung nakasaad doon ay yung love ng money, ibig sabihin Huwag mong mahalin. pag Nahigit naging- sa Diyos, pag di naging ba? gahaman Mababasa nila yan sa 1 Timoteo chapter 6:10 na sinasabing ang pagmamahal sa salapi at hindi ang salapi ang ugat ng kasamaan. yun. Kaya nga kami, pagmamahal. dinagdagan pa namin yan sa seminar namin. Lagi ko sinasabi, the lack of money is the root Totoo. of all Pwede, evil. di ba? Oo. Tama naman din Ang yun. kawalan ng pera, ay sinabi mo, nag-uudyok sa mga tao, magnakaw, maggacho, magkidnapping for ransom, magsuhol, Kumakapit sa patalim, di ba? pumatay ng tao para lang Makakuha ng Makakuha. salapi. salapi. Tsaka nga naman, Cheska, paano ka nga naman gagawa ng gawaing spiritual katulad ng, for example, pagbibigay sa charity, Yeah. kung ikaw mismo charity ka rin. Oo. Wala akong Dapat ka pera. rin tulungan, di ba? So hindi mo magagampanan yung Tama. yung mga So, sir, responsibilidad. Ayan, itong libro na to ang sasagot sa lahat ng tanong natin na kasi mali talaga interpretasyon natin na pag close, you cannot be close to money and close to God. Mali yun. Mali yun. Mali yun. Mali yun. So dito po natin lahat mababasa. Sabi nga, baluktutin natin o ituwid natin yung binaluktot na isipan natin sa topic po ng pagiging malapit sa Diyos at pag-enjoy naman din ng wealth dito sa mundo. So sir, Okay? pwede niyo ba kaming bigyan ng idea, yung mga nanonood sa atin ngayon, if they wanted to read your book, Saan po siya or mabibili? maring baka one of these days gusto rin nilang magpa-autograph sa inyo, Oo. tulad ng gagawin namin bago Ipapa-contest kayo po ba natin doon? Paano po sila makakakuha Pwede ng niya copy ng... akong tawagan sa akin cellphone. Yan yung nakasulat din niya. 0917-805-3371. 805-3377. 0917-805-3371. Nakukontak din ako sa telepono 531-0204, 531-0204. At itong dalawang librong ito, naka-display at ibinebenta yan sa lahat ng outlet ng National Bookstores. Wow. From Apari to Hulo. At gayon din sa Power Books. So sa Power Books at saka sa National Bookstore. Napaka-accessible naman pala sir, hindi naman pala mabibili mahirap yan. hanapin. Pero pag sa Metro Manila, at ang tinawagan ni yung telepono ko, landline ko 531-0204 o kaya yung aking cellphone na 0917-805-3371. Free delivery. Wow! Free May delivery autograph, within Metro sir? Manila. Within May Metro Oo, autograph. basta sabihin lang nyo yung autograph ko. Wow! Pero dapat
banggitin ng pangalan sapagkat kung halimbawa si John ang gusto magpa-autograph, baka malagay kay Cheska. Cheska. Mali! At maganda yan, ilagay nyo, nalaman po namin ito sa Success TV. Tama. Oo, para at least alam natin na nakatulong May tayo feedback, oo. sa mga viewers natin para ma-share itong good news na ito. Yeah. Ako, sir, I'm so blessed at ako actually, Cheska, may hindi ka alam binigyan na ako ni Sir. Ay, Ilan months sa kopya. So, siguro maganda niyan since dalawa itong kopya ng libro. Sir, ito yung isa nagpapakit na, akin. sir. Hindi ko kay Cheska isa. Oo. Okay, So, yay! abang nandito si Sir during the break, siguro maganda niyan ipa-autograph mo na Tama. yung kopya mo. Para hindi na magkamali ng pangalan. Baka dyan yung mailagay sa At saka akin. yung mga asosasyon na gustong mag-donate ako ng libro, yung mga golf association, yung may tournament, nag-donate Pwede ako pong din. kumontak dun sa mga binigay niyo pong kumontak number. kayo at, Okay? Kung mga 5-10 libro, libre na yon. Huwag namang mga 100 dahil malulugay Okay. ko sa printing. Okay. Sige, so, Cheska, Pasalamatan na natin si Sir, ano? Maraming salamat, Sir, at shinare niyo po sa amin itong knowledge na to, na maging close sa Panginoon at maging close din sa pera. Ibig kong humingi ng pabanhin na yung aking co-author na si Pastor Celoyola hindi nakarating dahil out of town siya. siguro, sir, gagawa tayo ng sequel. Yeah. Oo, tama-tama. One of these days, pag available na siya, baka pwede rin natin siyang maimbita. Tama, sabi ko Maimbita. siya. Para makakuha naman tayo ng perspektibo mula sa isang tao na kabilang talaga sa simbahan. simbahan. Na walang ginagawa kundi yun. Opo. Eh ako, Kasi marami yun ang pa. focus talaga naman niya. Yun. Okay. So, with that, viewers, we'd like to invite you to stay with us at mayroon pa kasi akong ibibigay sa'yo. Ayan. Just katulad ng dati. Ayun, so may mga ritual kasi kami nito bago magtapos yung show. So wag po kayong aalis, magbabalik po ang Success TV. Ito ang bagong negosyo. At nagbabalik tayo sa Success TV, ang bagong negosyo. Pero sad na naman kasi oras na naman para magpaalam, Sir John. Sad na happy, ano? Oo. Kasi hindi tayo nasasad, Di ba? Hindi. Lagi Saya-saya nga tayo- natin dito. yung sad natin, lagi tayo nakasmile, Oo, no? ang sad talaga. Pero hindi, wag ka na dapat talagang malungkot Malungkot. forever. Kasi katulad nga ng nangyayari, every episode natin, lagi kang may special gift dahil special itong aking beauty queen and actress in the making na partner. Talaga naman. Okay, so hindi na ako magtatagal. Ito yung regalo mo ngayon, Cheska, na susuotin mo sa susunod na episode natin. Okay, so papalitan ko na tong, thoughts become things. Yes. Okay. So, ito na yung bago mong shirt. Okay? Nakalagay, I am unstoppable. Oo naman! Ibig sabihin, Unstoppable. walang makakapagpigil sa Walang pagyaman mo. makakapigil sa akin! Ito yung special na custom Thank you. made na shirt para sa'yo, courtesy of Genius Creations Accessories. Ayan, Yan. sponsor natin ang shirt. Thank you po. Thank you! Okay. So, I am unstoppable. Yan. Ito na yung t-shirt ko next episode. Alam mo, pag ito suot ko, parang feeling ko, lahat ng plano ko magkakatotoo. Walang makakaharang sa akin. Kaya napakaganda Nothing can stop me. So, para dun sa mga gustong mag-attend ng seminars ng John Calub Training, all you have to do is log on to www.johncalubtraining.com and makikita nyo doon yung mga schedules ng ating mga upcoming na events and seminars. At syempre kasama natin dyan yung coverage din ng Success TV during the event. At of course, makikita kita doon, Cheska. Yan. At eventually, mag-feature din tayo yung mga expo, yung mga ganyan, Yan. franchise expo. Yan, i-scoop tayo doon sa mga lugar na merong mga ganyan para magkaroon naman kayo ng idea, uy, okay doon na. At pwede nyo ring mapuntahan kung free kayo. Tama. So, starting in the coming weeks, no, siguro, gagawin natin, hindi na tayo mako-confine dito sa ating table. Tama! Magsisimula na kaming lumabas! Kasi kailangan wala kaming hindrance. Because nothing can stop us. Yes, we are unstoppable. We are unstoppable. Promise. So, huwag kalimutan na next Saturday ulit, 1 to 2 p.m. Ito po ang Sir John Calub ninyo. Kasama ko. Si Ate Cheska. Pero bago yun, magpasalamat ka muna sa mga sponsors mo. Oo nga pala. Nais kong pasalamatan una yung Harmonious Life Trading, yung Total Body Dentistry para sa aking teeth. Wow! And of course, nais ko rin pasalamatan yung Genius Creations Accessories sa paggagawa ng ating mga
mga shirts, and yung mga iba pa nating mga materials na ginagamit natin dito sa ating Ayan. TV show. Ako naman magpapasalamat sa Diana Stalder para ma-achieve ko na yung Megan Fox na katawan. Diana Stalder, Tita Dina, thank you po. At sa aking makeup provider, ang Mary Kay Cosmetics, maraming salamat po. Okay, so I'll see you again dito lang po sa Success TV. Lagi po kayong manonood nito para lalo kayong yumaman. Again, this is John Calum. Cheska San Diego, and we say yes to success!